God is good and all the time. Pagka sa Molino, pauso na ako, gibag-o. Pag mayon ko God is good, ang atong itubag kay grabe. Pag moingon ko all the time, ang atong itubag kay syempre. Sige ka daw. God is good all the time. Palakpakan nato ang Diyos na pagtugunan. Kagabi po, nagnilay-nilay ako no, bago ordination. Ang hirap palang matulog. Pagka ordination na kinabukasan, tapos sabi ko sa sarili ko, paano ko kaya ibibigay yung aking homily? Magbibisaya ba ako? Ngayon, no, much better to be inclusive, kaya halo-halo na lang. I did not prepare anything for today but myself, no, for the gift of vocation. No. Sabi ko, pagka nag-vocation, story ako, utang ko po yung bukasyon ko sa taong nakaupo doon sa harap. Siya po yung lolo ko. Palakpakan po natin. I mean, without him, I would not grow in faith. No? Hindi ako matututo sa bagay sa simbahan. No? Ito pong dalawang pare, napakaganda po yung pagkahati. No? Yun po yung present. Ito po yung mga past, no, ng parokya Nuestra Señora de los Remedios, no. Itong dalawang paring po ito po yung dalawang paring na naghubog din sa aking pananampalataya at bukasyon. No? Parang kasing tangkad lang ako ng altar sa kristan na ako nila dalawa, no. Mind you, dati ayaw ko talagang magpari. Ayokong magpari, wala ba namang asawa? Walang pamilya. Apakasarap kaya maging part ng isang pamilya. Kaya sabi ko dati, magiging engineer ako. No? Magiging CPA ako at kung ano-ano pa. Gusto kong yumaman at magkaroon ng isang dosenang anak. Pero, no? Nung graduate po ako ng high school, si Father Fiel po, ang nagpa-exam sa akin. 4th year high school ako. Andito yung kasabay kong nag-exam, nakapasa yan. No? Best friend ko. Ito, nakapasa. Nung nag-exam na kami, parang ang lakas ng tibok ng dibdib. Sabi ko, baka para dito ata ako. Pero hindi, mas maganda talagang magkaroon ng pamilya. Kaya after graduation, sabi ko po na mag-a-apply ako sa Ateneo de Zamboanga University. Nag-o-offer sila ng full scholarship, no, sa mga graduate ng valedictorian. So, iniisip ko na yon. Ito namang si Father Mike Mahinay, no, dinala ba naman ako sa Bohol? No? Dinala ako sa Bohol para sa mag-attend ng Hearts on Fire. Yun po yung camping, no, ng mga youth all over Visayas and Mindanao na under ng SVD. Ang theme po ng youth camp na yun ay Young Missionaries, Communion in Mission, Commission to Serve. Ang length po nun ay April 2 to 6. Ang interview ko po sa Ateneo ay June 2 to 6. April 2 to 6. Ang kuwan ko sa Ateneo ay April 9. Dapat uuwi ako ng 7 para mahabol ko sa Zamboanga City yung April 9. Abay, hindi kami umuwi. Magbi-birthday pa daw siya ng April 10 sa Bohol. Hindi kami umuwi. Doon po sa pagstay ko ng halos kalahating buwan, nakita ko yung buhay ng community ng mga pare sa Bohol. Sabi ko na, masaya din pala. Kasi yung community ng SVD sa Bohol, napatunayan ko na yun ay isang tunay na pamilya. Kaya imbis na pumunta ng Zamboanga City, nag-text agad ako. Sabi ko sa lolo ko, "Lo, pupunta akong Davao. Magsi-search in ako." Ang lolo ko naman, alam kung gaano ako kapilyo. Sabi niya, "Ha? Ha?" Ang dami pa rin sigurong hindi naniniwala sa amin na nagpari ako. Pero ito na yun eh. No?
Ang hirap paniwalaan na isang Jaya sa isla, isang Gia ngayon, ay magpapare. Sabi ng lolo ko, paano pag nagpare ka na, edi puro ka inom. Alam niya po na lasing ako umuwi, no? Sinusukwahan ko yung mga labahan ng lola ko. Sabi niya sa akin, paano pagka nagpare ka na, edi puro ka inom. Mga kapatid, ang istorya ng aking bukasyon ay istorya ng pag-ibig. Alam niyo po yung pinaka-rason kung bakit ako napasok sa seminary. Because first and foremost, I experienced the love of God in my life. Nung nagnilay-nilay ako sa retreat, sabi ko, mahal ko kaya ang Diyos kaya ako magpapare? Mahal ko kaya ang Diyos kaya ako piniling maglingkod sa kanyang sambayanan? Mahal ko kaya ang Diyos kaya ako pinili ang landasin na ito? Pero alam niyo po ang sagot, hindi. Hindi yung pagmamahal ko ang nagtulak sa akin para pumasok sa seminaryo at magpare. Bagkus yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Alam ng lahat na naririto ngayon, sabi ko nung high school ako, isa lang po ang pangarap ko sa buhay. Alam niyo ano yon? Makasama ang mama at papa ko kahit isang beses. Kahit isang beses. Hindi pa to narinig ng pamilya ko. Yung classmate ko nagsasawa ng pakinggan to. No? Pero ito po yung pangarap ko nung high school. Bakit? Meron po kaming family day, third year high school. Sabi ng teacher ng family day, bring your mother and your father in front. Sabi ko, salbahis na teacher to eh. Yung dala-dala ko, lolo at lola ko. Sabi niya, mother and father in front. Dinala ko pa naman, yung lolo at lola ko, pero may kirot, no? May kirot. Kasi nakikita ko yung mga kaklase ko, bit-bit nila yung papa at mama nila papunta doon. Kaya nangarap ako kahit isang araw. Nangarap ako na sabi ko, Lord, kahit isang araw man lang, makasama ko ang mama at papa ko. Nagpursigi si Giamanda. Nag-valedictorian. Hinanap ko ngayon yung tatay ko. Ang hirap maghanap. Buti na lang may Facebook dati. May Facebook. Ngayon po, no? Nung nakita ko may kakilala pala ako, first cousin ko, hinanap ko yung number, humingi ako ng number ng tatay ko. Tapos, nung pinaka-first na text ko ng papa ko nung magkaroon na ako ng number kasi gusto kong imbitahin siya sa aking graduation, may pagmamayabang ako. Sabi ko lang sa kanya, hey, I'm your son. Naalala mo yun, di? Sabi ko lang, hey, I'm your son. He did not commit na pupunta siya. Pagkos eleksyon nun, busy siya. Patuloy na nalalangin. Patuloy na umaasa. And true enough, God is good. At the day of my graduation, pumunta yung tatay ko. Andun yung mama ko. Na nakagano. Ba't andito yan? Sabi niya, ba't andito yan? Pero that very day, alam niyo po, yung MC, nung sabi na bring your mother and father in front, yun po yung MC na nagtawag sa pangalan ko. Kasabay ko maglakad papunta sa stage, yung lolo ko, na sobrang mahal ko, yung mama ko, at yung papa ko. That was the first day. That was the same year, sabi ko, papasok ako sa seminaryo. And sabi ko nga, kagabi, parang pang-apat o pang-5 pa naming magkakasama ngayon. May pwedeng anyayahan, Daddy, pakitayo, Mami, Tatay. Dito po, no? Yan po yung 3 taong pinakamahalaga sa akin. Mga kapatid, itong istorya ng bokasyon ay istorya ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa akin. Sabi nga ni Father kanina, ni Bishop, we do not volunteer. I did not volunteer. It was God calling me to this way of life. At sabi ko paulit-ulit sa mga tao, sana po huwag niyo po akong ipagdasal maging pari. Pagdasal niyo po akong maging tapat, mabuti, at maibiging pari. Kung pinagdadasal niyo po ako nung seminarista ako at nung diakono ako,
hinihiling ko po na mas ipagdadasal ninyo ako ngayon. Kasi sabi nga nila, madaling maging pare, mahirap magpakapare. I might enjoy this 2 to 5 years of being priest, but then I know for sure that struggles will come along the way. Naisip ko kanina, may dumalaw biglaan sa akin na classmate dito. Kaklase kami, first year college sa Davao, 2013. Alam niyo po, ilan kami pumasok sa seminaryo? Magkaklase noong first year, 98. 98 kami. At sa awa ng Diyos, ako pa lang po ang pari. Out of 98. Ako pa lang po ang pari. Pabugoy-bugoy pero andito na. Hinihiling ko po ang inyong patuloy na panalangin. Amen. Sa lahat ng mga sumuporta, nanalangin at gumabay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana patuloy niyo po kaming ipagdasal na kami ay maging tunay na lumen, tunay na liwanag sa mundo. Maraming salamat.